Katangian at karapatan ng matalinong mamimili. Mamimili ang tawag sa taong gumagamit at bumibili ng mga produkto at serbisyo. Sa pagbili ay kailangan maging matalino upang masulit ang bawat sentimo ng ating salapi. Una ay ang pagiging mapanuri. Ito ay isang katangian na mahalaga para makapili tayo ng mga produkto na mas mabuti at sulit sa ating ibinayad. Sinusuri ang produktong binibili at tinitingnan ang mga sangkap, presyo, timbang at petsa ng pagkakagawa at iba pa. May alternatibo o pamalit. Kapag walang sapat na pera o limitado ang iyong budget, dapat tayo ay may alternatibo na ang halaga ay katulad sa kung ano ang ating kailangan. Hindi nagpapadaya. Kailangan maging alerto, handa at mapagmasid dahil hindi sa lahat ng oras tayo ay makakatapat ng tindero o tindera na may mabuting intensyon, lalo na pagdating sa pagbili ng mga produkto sa online shopping apps. Ang pagiging makatuwiran. Lahat tayo ay dumadanas ng kakulangan sa salapi, kaya sa pagpili ng isang produkto ay dapat isaalang-alang ang presyo at kalidad nito. Ang isang mamimili ay makatuwiran kapag inuuna niya ang kanyang mga kailangan kumpara sa mga luho. Sumusunod sa budget. Hindi nagpapadala sa kasikatan ng isang produkto at tinitiyak niya na ang kanyang budget ay tama lamang para sa kanyang kailangan. Hindi nagpapanic buying. Alam ng isang matalinong mamimili na ang pagpapanic buying at hoarding ay nakakapagpalala lamang ng artipisyal na kakulangan. At hindi nagpapadala sa mga anunsyo. Mas inuuna niya ang kalidad kaysa sa artista o tao na nag-e-endorso ng produkto o serbisyo. May mga karapatan ang mga mamimili na maaaring hindi nabibigyang pansin o lingid sa kaalaman ng publiko. Alamin ang mga karapatan at tungkulin ng mamimili upang maging matalino sa pagbili ng mga pangangailangan. Ang mga karapatang ito ay sumusuporta sa dignidad at kalayaan ng bawat isa sa atin. Ang karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Ang karapatan sa kaligtasan. May makikitang mga logo sa mga binibentang produkto na nangangahulugang dumaan ito sa tamang pagsusuri at masisiguradong ligtas itong gamitin. Ang karapatan sa patalastasan. Karapatang mapangalagaan ang mamimili laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etika at iba pang hindi wastong gawain. Maaaring ireklamo ang produkto o serbisyo kung hindi nito nasunod ang ipinangako. Karapatan ng isang mamimili na malaman ang lahat ng tungkol sa produkto sa pamamagitan ng patalastasan. Ang karapatang pumili. Malaya ang mga consumer na pumili o mag-canvas muna ng iba't ibang produkto o paglilingkod na nais nila upang makita ang pagkakaiba-iba sa kalidad at presyo ng produkto. Hindi maaaring hadlangan ng mga tindero o tindera ang nais bilhin ng mga mamimili. Ang karapatang dinggin. Ang mga consumer ay kailangan makatiyak sa kanilang kapakanan patungkol sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Karapatan na pakinggan ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga sumbong ng mamimili sa mga alinmang gawa ng mga negosyante at sa mga produkto na kanilang ginagawa upang mapanatili ang kaligtasan ng consumer at mabigyan ng karampatang parusa ang mga mapang-abusong negosyante. Ang karapatan sa kabayaran sa kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na nagmula sa produkto na binili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ang isang mamimili ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o ng pag-aayos sa paghahabol. Karapatan sa pagtuturo sa matalinong mamimili. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan ng mga consumer upang maging isang matalinong mamimili. At ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Karapatan ng mga mamimili ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mga batas na nangangalaga sa mga mamimili.
Consumer Act of the Philippines or Republic Act 7394, isang komprehensibong batas na ipinasa noong 1992 upang protektahan ang mga mamimili laban sa mga panganib sa kalusugan at kaligtasan, pigilan ang mapanlinlang na pamamaraan ng pagbebenta, at itaguyod ang kanilang pangkalahatang kapakanan sa pamamagitan ng impormasyon at edukasyon. Ang batas bilang 3740 o Batas sa Pag-aanunsyo. Ito ay nagpaparusa sa panloloko sa anunsyo at paglalagay ng maling tatak at etiketa. Batas bilang 71 o Batas sa Price Tag. Ipinag-uutos ang paglalagay ng tag price sa lahat ng produktong ipinagbibili upang mapabilis ang transaksyon. Artikulo 1546 ng Kodigo Sibil, kung saan ay isinasaad ang pananagutan ng nagtitinda ang kanyang mga sinasabi tungkol sa produkto. At Artikulo 1547 ng Kodigo Sibil, kung saan ay dapat may nakatatak na garantiya ang isang kalakal upang matiyak na wala itong depekto. Ang mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga mamimili. Ang Department of Trade and Industry, isang kagawaran ng sangay ng tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas na inatasang palawigin ang kalakalan at industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong hanap buhay at magtaas sa kinikita ng mga Pilipino. Ang Food and Drug Administration, nilikha sa ilalim ng Department of Health upang maglisensya, magmonitor at pangalagaan ang daloy ng mga pagkain, gamot, pagpapaganda, medikal na aparato at mapanganib na basura sa Pilipinas. Pangunahing layunin ng FDA ay matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng pagkain at mga gamot na ginawang magagamit sa publiko. Ang Fertilizer and Pesticides Authority, isang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Department of Agriculture na responsable para sa pagtiyak ng sapat na supply ng pataba at pestisidyo sa mga makatwirang mga presyo. Energy Regulation Commission, isang ahensya ng gobyerno na ang misyon ay itaguyod at ipagtanggol ang pangmatagalang interes ng mga mamimili sa mga tuntunin ng kalidad at makatuwirang pricing ng likas kayang supply ng kuryente. At ang Housing and Land Use Regulatory Board, nagkakaloob ng teknikal na tulong sa mga lokal na pamahalaan sa paghahanda ng komprehensibong paggamit ng lupa, regulasyon ng pabahay, at pamamagitan sa mga alita na may kaugnayan dito. Bilang isang matalinong mamimili ay dapat din alam natin ang ating mga tungkulin. Ayon sa Department of Trade and Industries, ang isang mamimili ay may 5 pananagutan. Ito ang mga sumusunod. Ang pagkakaroon ng mapanuring kamalayan. Ito ang pagiging mapanuri sa gamit, halaga at kalidad ng mga produkto o serbisyo. Pagkilos. Ito ang paggawa ng dapat para hindi mapagsamantalahan at madaya ng mga hindi tapat na nagtitinda. Ang pagmamalasakit na panglipunan. Ito ang nagbibigay malasakit sa iba lalo na sa mga tao na maliit o walang kapangyarihan. Dapat ay ating alamin ang kung ano ang bunga ng ating pagkonsumo sa iba. Kamalayan sa kapaligiran. Ito ang pagiging maalam sa resulta ng ating mga gawain na hindi wasto. Kapag hindi tama o inaabuso ang kapaligiran para sa ating pagkonsumo, lubos na maapektuhan ang mga tao. At pagkakaisa, ang pagtatatag ng isang samahan para tayo ay may lakas at maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Katangian at karapatan ng matalinong mamimili.